X-Park Aquarium Museum located at Chunde Road, Chungli District, Taoyuan City. Second day of vacation since may mga bata kaming kasama. Una namin silang dadalhin sa mga pambatang pasyalan. Magko-commute lang kami dyan, sasakay lang kami ng train from Sinju Station to Chungli Station. 48 NT lang yung pamasahe. Nag-provide na nga pala kami ng tigi-tigisang easy card para pagsasakay kami ng mga public transportation, madali na kami makapag-access para hindi na kami pipila dun sa counter para bumili pa ng ticket. Mas masaya sana kung nakasama talaga si Inay papunta dito. Hindi kasi siya nakasama kasi hindi siya nakakuha ng passport. Nagka-problema kasi doon sa spelling ng pangalan niya sa birth certificate niya. Pagbaba ng train station, nahanapin mo yung bus 170, papunta na yun sa Gloria Outlet kung nasaan yung X-Park Museum. Napakasaya ng baby rail namin pag nasa galaan, ho. Napakainit talaga ng panahon dito sa Taiwan, parang Pilipinas lang. Pag sumakay ka nga pala ng bus dito sa Taiwan, hindi mo kailangan sumigaw ng para at hindi ka po pwedeng bumaba kung saan mo gustong bumaba. Meron silang mga bus stop station kung saan doon lang sila pwedeng magsakay at magbaba ng mga pasahero. Meron silang mga stop button na nakalagay sa mga gilid ng mga upuan or doon sa taas ng compartment para doon ka pipindot sa inyo na may bababang pasahero para tumigil yung bus. Hindi nga pala kami kumain bago umalis kaya naghanap muna kami ng makakainan bago kami pumasok sa loob ng museum. Struggle ko talaga dito sa Taiwan is yung makahanap ng maayos na pagkain. Mura naman yung mga bilihin dito, lahat makakain mo, lahat mabibili mo. Kaso, yung mga pagkain kasi ng mga Taiwanese, merong mga dahon na nilalagay. Naglalasa siyang gamot doon sa sinaserve nila. Kaya minsan talaga hindi ko nauubos yung pagkain. Ito nga pala yung details kung magkano yung ticket. Pagpasok nga namin doon sa loob ng aquarium, tuwan-tuwa na yung mga bata. Mas malaki at mas malawak kasi ito compare doon sa Manila Ocean Park sa Pilipinas. Unang beses na napuntahan ko ang X-Park, amazed na amazed talaga ako kasi sobrang ganda. Inahabol ni Rael ng tingin yung mga isda. Wow, akala mo totoong sweet. Napakaganda sa loob neto kaya nag-video na lang ako. Madilim kasi pag sa picture. Hindi na tuloy alam ni Rael kung saan siya lilingon at titingin. Napakadami kasing lumalangoy ng mga isda. Napakalawak din talaga ng loob neto. Hassle lang talaga pag may kasama kang bata kasi pag napuno yung diaper niya, nagwawala talaga siya. Pagpasok kasi namin dito sa loob ng aquarium, ayaw niya nang sumakay doon sa stroller niya. Kaya kinarga ko na lang siya. Natatakot siguro si Rael kasi para ka talagang nasa ilalim ng dagat. Napakadaming lumalangoy ng mga isda. Sulit na sulit talaga yung pagpunta namin dito sa X-Park. Ito pa lang yung una naming pinuntahan pero tuwan-tuwa na yung mga bata. Bali yung 3 bata pala na kasama namin. Kahit si Reng na napakalaking tao, 12 years old, libre na din siya doon sa entrance fee. Bali kaming 5 lang yung nagbayad ng entrance fee. Si Mama, si Papa, ako, si RJ, tsaka si Angge. Halos ilang oras din namin inikot itong loob sa sobrang lawak. Mas advisable talaga pag ganitong kainit dito sa Taiwan ng pagpunta nyo. Mas maganda sa mga indoors activities lang kayo mag-focus. Lalo na pag may senior at saka infant kayo nakasama. Wala din talaga sa plano namin ngayong taon na mapabakasyon yung pamilya namin dito sa Taiwan. Tsaka hindi rin namin akalain na kakayanin namin na lahat sila mapapunta dito para makapag-travel. Biglaan din kasi yung bakasyon ko last year, November, tapos nakabalik ako January. Bali 2 months vacation yun ng company namin. Hindi talaga namin expected at saka wala talaga sa plano yung mapabakasyon sila dito. Ugali talaga namin magkapatid na pag nag-uusap kami, nakakapagkwentuhan, nag-o-open kami ng mga gusto namin gawin sa buhay namin. Tsaka kung ano-anong mga plano na gusto namin gawin. Tapos bigla namin napagkwentuhan, marami nga palang darating na ganap sa buhay ng pamilya namin. Graduation at birthday ni Reng, birthday ni Tim, birthday ni Papa, tapos magpa-first birthday si Rael, magpi-50th birthday si Mama. Kaya pinag-isipan namin kung ano yung po pwedeng irigalo para sa kanila. Then napagkwentuhan nga pala namin na parang gusto namin silang dalhin dito sa Taiwan para makumpleto kami, maging buo kami magkakapatid, si Mama, si Papa, tsaka yung mga anak namin para makapag-reunion kami at makapag-experience din naman sila ng makapunta sa ibang bansa kung saan kami nagtatrabaho. At nung nagkasundo naman kami magkapatid at alam naman namin na meron kaming budget para sa bakasyon nila papunta dito, inayos ko na lahat ng mga papel na kailangan nila papunta dito.
Gagawa na lang ulit ako ng another video para doon ko ilagay kung ano yung mga inayos kong documents na kailangan sa pagpunta nila at pagbabakasyon nila dito. Sa dami ba naman ng horror stories na naririnig natin sa immigration sa Pilipinas, talagang sinigurado ko na kumpleto yung posibilidad na hahanapin sa kanila para wala silang maging problema papunta dito. First time nilang lumabas ng bansa, tapos 3 minors pa yung kasama nila. Kaya nakakatakot talaga na mapaghigpitan sila doon sa immigration sa Pilipinas. Pagdating naman dito sa Taiwan, walang magiging problema kasi smooth lang talaga yung mga immigration sa ibang bansa. Compare sa Pinas na paglabas at pagpasok mo ng bansa, talagang nakakatakot kasi nandun yung mga officers na sa halip mapagkatiwalaan mo ng sarili at ng mga gamit mo, sila pa yung posibleng magpahamak sa'yo. Doon ko na rin babanggitin sa kabilang video na gagawin ko yung mga nagastos namin simula sa mga documents na inayos ko, pamasahe, yung accommodation namin at kung ano-ano pang expenses ang na-provide namin para sa kanilang 5 na nagbakasyon dito sa Taiwan. Talaga yung pasasalamat namin sa Panginoon dahil ginabayan niya kaming magkakapatid para sa plano naming ito para sa pamilya namin. Napa-experience namin sa mga bata yung mga pangarap namin para sa kanila. Di man kami makauwi taon-taon para sa mga okasyon sa buhay nila, at least na-experience nila kung ano yung buhay na meron kami dito sa ibang bansa. Walang kahit na anong halaga ang makakatumbas sa kasiyahan at experience, memories na may bibigay namin sa pamilya namin, lalong-lalo na sa mga bata. Napakadaling kitain ng pera, magsumikap ka lang, kayang-kaya mong kitain yung perang mawawala sa'yo, pero yung experience at memories kasama yung pamilya at mga anak mo, yun yung mga bagay na hindi nila makakalimutan at isa-treasure nila hanggang sa paglaki nila. Ang mga magulang ang nagbibigay ng magandang kinabukasan at magandang buhay para sa kanilang mga anak. Tayo dapat mga magulang ang nagiging huwaran para magkaroon ng maganda at mataas na pangarap yung mga anak natin. Gusto kong iparanas at ipakita sa mga anak ko kung gaano kalawak ang mundo para mangarap. Napakasarap lang sa pakiramdam na nagagawa na namin magkakapatid na bumawi at pa-experience yung mga ganitong bagay sa mga magulang namin. Lalong-lalo na maipakita sa mga bata na kayang-kaya din nila gawin yung mga ganitong bagay. Basta magsumikap lang sila sa mga sarili nila. Proud kami kay mama at kay papa dahil napalaki nila kami na nagsusumikap sa sarili namin at hindi umaasa at nang-aagrabyado ng ibang tao para sa mga pansarili naming mga pangangailangan. Yun yung mga bagay na hinahangaan ko kay Papa dahil mag-isa niya kaming itinaguyod na magkakapatid. Nakita talaga namin kung paano siya nagtrabaho noon para maibigay lahat-lahat ng mga gusto at mga pangangailangan namin. Kaya gagawin din namin yun sa mga anak namin. Kami ang magsusumikap para maibigay kung ano yung mga bagay at buhay na nararapat para sa mga bata, para sa mga sarili naming mga anak. Nakatapos na nga kami mag-ikot sa loob at sobrang pagod na pagod siguro tong maliit na to. Sobrang yung pagod niya oh. Di namin namalayan, tulog na pala siya dun sa stroller kung hindi pa siya nalingon ng anak ko. Inayos na nga namin siya para makahiga siya ng maayos at makadede. Paglabas nga pala namin, nag-ikot-ikot pa kami sa outlet. Nagtingin-tingin kami ng mga sale kasi kadalasan dito ay nagsisale ng mga sapatos, damit ng mga branded. Kaso wala namang nagustuhan yung 2 bata ko kaya umuwi na lang kami. Sobrang init din kasi kaya uwing-uwi na rin sila. Pagsakay nga namin ng train, nagising na tong batang to. At ito yung unang araw ng bakasyon nila dito sa Taiwan. Salamat sa panonood. Bye!